Hello po, this is Nehemi Sayuhay and welcome po kayo sa aking channel. Welcome din po kayo sa aking program, Preach from Home program. At sa pagkakataon ito, naabuti na andyan po kayo sapagkat maganda po ang lesson nating pag-aaralan sa araw nito. May kinalaman po sa mas pinipili nila at minamahal nila ang papuri ng kapwa-tao kaysa papuri galing sa Diyos. At bago natin punahan ang lesson na ito, ay shout out muna tayo. Shout out muna tayo kay June Nabeto. No? Shout out muna tayo kay Emilio Merga. Shout out muna po tayo kay Mark Corrido. Shout out muna tayo kay Jeneline Rencio. Shout out rin po tayo kay Rosel Aleja. Shout out rin po tayo kay Ten Top Greatest at kay Allen Agustin. So, tara na po. Tayo po ay pumunta na po doon sa ating lesson. Maganda po ito. Maraming salamat po. Tuloy po natin ang ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa part 4 ng chapter 12. At kung tatandaan nyo, nagkaroon ng ating Panginoong Kristo ng triumphal entry. Ito po yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Bagamat siya ay merong threat na siya po ay balak patayin ng mga Pariseo, ng mga religious leaders ng kanyang kapanahunan, sapagkat nagkakaroon na po sila ng problema, suliranin sa ating Panginoong Kristo, sapagkat dumadami na po ang sumasampalataya sa Kanya. No, at siya sa pansamantala ay nagtago o pumunta doon sa bayang ng Ephraim. At bago po siya pumasok sa Jerusalem, ay nagpunta muna rin siya sa Bethany, na 6 days bago ang Passover, ay dumating po siya sa Bethany at doon po ay nagpag-celebrate siya doon sa piging na inihanda sa kanya ng magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro dahil sa pagkakabuhay niya muli kay Lazaro. At nang siya ay pumasok sa Jerusalem ay matagumpay siyang nakapasok at ang sumunod po nating video ay may kinalaman doon sa the time has come na may kinalaman doon sa mga pananampalataya naman ng mga hintil. So dumadami po ang sumasampalataya sa kanya dahil doon po sa mga signs na kanyang ginawa. Pero syempre kahit na napakarami ng sumasampalataya sa kanya, meron pa rin ilang mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa kanya. At ito nga yung tinutukoy ni Juan dito po sa John chapter 12 verse 37 at ganito po ang ating mababasa. Even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe in Him. So ito po yung tinutukoy niya, yung mga hindi na sumasampalataya. Bagamat meron ng mga ebidensya, bagamat meron ng mga signs na ginawa ang ating Panginoong Kristo, patunay doon sa mga prophecy na inihula sa Old Testament, itong mga ito ay nanatiling ayaw maniwala. Kahit na overwhelming na yung mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung tatandaan nyo, meron po tayong video, tingnan nyo po dito, may video po tayo ng 7 signs. Ito po yung mga collection ni John ng mga signs na ginawa ng ating Panginoong Kristo, na ang sabi niya nga doon sa kanyang pagkakasulat ng aklat na ito, tinatalutod nating aklat, ang sabi niya doon sa chapter 20, John chapter 20 verse 30 to 31 ay ganito: Jesus performed many other signs in the presence of His disciples which are not recorded in this book. So napakarami pong signs ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, pero hindi na inirecord ni Juan. Kasi naniniwala siya, yung 7 lang na kanya inirecord, sapat na para ang tao ay maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Sabi niya doon sa 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, sapat na yung mga performance, no? Sapat na yung mga signs na ginawa ng ating Panginoon Kristo, pero bagamat may mga tao na at dumadami na ang mga taong may pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, because of these signs, meron pa ring mga taong hindi naniniwala sa Kanya, bagamat nagpakita na siya ng maraming signs. At yun nga yung sinasabi doon sa 37. Muli natin babasahin. John chapter 12 verse 37. Ganito po ang ating mababasa. Even after Jesus had performed so many signs in their presence, no? Mismong sila ang nakasaksi nito, they still would not believe in Him. So, matigas ang ulo. Ayaw magsipaniwala sa sinulat, sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. At dahil doon, sinabi ni Juan sa 38 ay ganito, this was to fulfill the word of Isaiah the prophet, Lord, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord had been revealed. Sabi ng Juan, itong ginagawa nila itong hindi sila sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya na ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, pagpapatunay lang ito ng katuparan lang ito ng sinabi ni Propeta Isaiah. Ano yung sinabi ni Propeta Isaiah? Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi ay ganito, upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ano yung sinasabi ni Isaiah dito? Ang sinasabi ni Isaiah dito ay may kinalaman doon sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Kristo. Pero sino sa kanila ang maniniwala sa binabalitang ito o ipinahayag na ito ni Isaiah o ng mga propeta? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Natatandaan niyo, madalas natin itong binabasa sa ating pong Santa Cena o sa ating pong pag-breaking of bread. No? Ito ay may kinalaman doon sa Isaiah 53. Natatandaan niyo sa Isaiah 53, madalas natin binabasa yung verse 3, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ang mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway o ating mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling landas at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng mga kordero dinadala sa kapatayan, at gaya ng tupa nasa harapan ng manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. So ito yung Isaiah 53, na ito ay hula tungkol sa ating Panginoong Jesus. At ito nga, nung matupad ang bagay na ito, tinatanong ni Isaiah, sinong niniwala sa aming narinig, no? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon. So bagamat yung sinabi ni Isaiah ay hindi pa nangyayari at ngayon ay mangyayari na at nakikita na nila yung sign na ang gaganap nito ay ang ating Panginoong Jesus, hindi pa rin sila naniniwala. Hindi pa rin sila naniniwala. At doon sa 39, no? John chapter 12:39, ganito naman po ang ating mabasa. Kaya't hindi nila
Hindi sila makapaniwala sapagkat sinabi rin ni Isaiah. Ito, sinabi rin ito ni Isaiah. At ang sinabi ni Isaiah ay ganito sa 40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso upang sila'y huwag makakita sa pamamagitan ng kanilang mga mata at makaunawa sa pamamagitan ng kanilang puso at magbalik loob at sila'y pagalingin. Now, sinabi ni Juan, sinabi rin ito ni Isaiah At yung sinasabi ni Isaiah, ni Juan, ay tungkol sa Isaiah 6. Ano naman po itong kaganapan dito sa Isaiah 6? Nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng panahon na namatay yung kanilang hari, si Ezekias. Namatay po yung kanilang hari. Natural, wala pong hope. Namatay yung kanilang hari, walang mamumuno sa kanila, nalulungkot sila sa pagkamatay ng kanilang mga hari. Pero nagkaroon ng vision si Isaiah at nakita niya may hari doon sa sangkalangitan na pinaglilingkuran ng mga anghel na pinagsisigawan Hosana at pinagbubunyi. Pero narinig niya doon sa kanyang vision, narinig niya na may nagtatanong at ang tanong ay sino ang susuguin natin? Sino susugo natin para ipaliwanag at ipakita itong bagay na ito na nangyayari dito sa sangkalangitan na may hari pa rin sila, na ito yung tunay na hari sapagkat yung hari nila sa lupa ay namatay. Ipinakita ng Diyos na merong hari nagahari doon sa sangkalangitan. At ang sabi niya, sino susuguin natin para ipahayag ito sa mga tao? At mismo si Isaiah ang nagpresenta, ang sabi niya, Lord send me. Ito yung kinakanta natin, Lord send me, May kinalaman dun sa pagpipresenta ni Isaiah na siya na nga ang suguin. Pero sa kanyang pagsusugo, yun nga, nabanggit nga yung binasa natin dun sa John chapter 12 verse 40 na sabi, binulag nila ang kanilang mga mata at pinatigas nila ang kanilang mga puso upang sila'y huwag makakita sa pamamagitan ng kanilang mga mata at makaunawa sa pamamagitan ng kanilang puso at magbalik loob at sila'y pagalingin. Nagpresenta si Isaiah na siya ang suguin, pero ang mga tao hindi pa rin naniniwala. Ang sabi ni Isaiah, hanggang kailan? Hanggang kailan? Nagpresenta siya, nung tinanggap naman siya ng Diyos, na sige, ikaw ang susuguin namin. Pero nung hindi niya na makayanan na ang mga tao ay hindi naman talaga nakakilala, hindi naman talaga naniniwala, ay ang sabi ni Isaiah, hanggang kailan, Panginoon? At yun ay mababasa natin doon sa verse 11 ng Isaiah 6. Verse 11, ganito ang ating mabasa. Nang magkagay, sinabi ko, O Panginoon, hanggang kailan? At siya ay sumagot, ang Diyos ang sumagot, at sabi, hanggang sa mga alunsod ay magiba na walang naninirahan, at ang mga bahay ay mawalan ng tao, at ang lupain ay maging lubos na wasak. Hanggang may taong dapat pangaralan, ay dapat kang mangaral. So, ito yon at yun yung pinakita ni John na bagamat nagkakaroon na ng katuparan itong mga ipinoprophesy ni Isaiah ay hindi pa rin sila naniniwala. Ang sabi nga ni Juan nakita ni Isaiah yung kaluwalhatian ng Panginoon at ito nga yung kanyang ipinangangaral. Ito nga yung kanyang sinasabi. At ganito ang ating mababasa sa 41. Ang sabi ay ganito, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Ulitin ko pagbasa, medyo kasi nabulol ako. Sabi, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Tunay nga, nakita ni Isaiah. Actually, si Isaiah po ay tinatawag na gospel prophet kasi mula sa pagkasilang ng Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan ay na-prophesy niya. Nakita ni Isaiah yung glory ng ating Panginoong Jesus. At ito nga yung kanyang isinasaysay. So, tignan po natin dito sa illustration, makikita natin sa time pass noong 722 BC.
bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, si Isaiah po ay nagprophesy na at ipinrophesy niya itong mga bagay nito na mangyayari sa ating Panginoon sa Kristo. Itong glory na tatamuhin ng ating Panginoon sa Kristo ay nakita niya. Hindi lamang po sa Isaiah ang nakakita nito. Lahat po ng mga propeta sa Old Testament ay nakakita ng kaluwalhatian ito na magaganap sa ating Panginoon Kristo matapos ang kanyang death, burial, and resurrection. So, mababasa po naman natin yun sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Ito ay pinahayag ni Peter na yung mga Old Testament prophets ay nag-prophesy tungkol sa bagay na ito. At ganito po ang ating mabasa. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He, yung Spirit of Christ, predicted the suffering of this Messiah and the glories that would follow. So makikita natin dito naman po sa binasa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Ipinakita ni Peter na yung Old Testament prophets ay nag-search diligently. They want to find out what time and person gaganap nito, yung sufferings of Messiah at yung glory na darating pagkatapos nito. At makikita natin dito sa illustration, yung Spirit of Christ, si Christ mismo yon, hindi pa siya nagkakatawang tao, nasa Spirit pa siya ay God. Kausap niya yung mga propeta. Kaya nga makikita natin yung mga propeta sa Old Testament, tamang-tama. Lahat sila ay nagpa-prophecy tungkol sa ating Panginoong Jesus, at ito nga, propesiyang ito ay totoong natupad sa Panginoong Jesus. Kung paano ang Messiah, kung paano ang Christ ay magsasuffer, at kung paano yung glory ay darating pagkatapos. Muli natin basahin ang sabi concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that would come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of Messiah and the glories that would follow. So, doon sa yun po yung ipinakita ganap na lahat ng mga prophecy tungkol sa ating Panginoon, tungkol kay Kristo, sa pagdating ng Kristo, naganap, nangyari sa ating Panginoong Jesus. At yung mga signs nga tanda nga yun yun yung mga tanda kapag naganap na, nagawa na ng sino mang tao ang tandang yon, yung taong yon, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kung natatandaan nyo, si Juan, sinugo niya yung kanyang mga alagad nung nandun po siya sa kulungan. Sinugo niya ang kanyang mga alagad at pinadala niya doon kay Jesus at pinatanong niya, ikaw na ba ang aming iniintay o mag-iintay pa kami ng iba pa? Are you the one or are we going to wait for another one? So, ang sagot ng ating Panginoon Kristo doon yung mga tandang kanyang ginawa sabihin niyo kay Juan, ang bulag nakakita, ang lumpo nakakalakad, ang patay ay binubuhay na maguli. So, makita natin yung tanda. So, nung tinatanong ikaw na nga, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ito yung mga tandang ginagawa ko, hindi pa ba ako? Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo. So, bagamat maraming sumasampalataya, meron pa rin hindi sumasampalataya, bagamat overwhelming na yung mga katibayan
para paniwalaan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na meron pa rin mga tao na ini-ignore itong mga bagay nito at hindi pa rin sumasampalataya. At yan ay nangyayari din sa kapanahunan natin ngayon, na kapag tayo po ay nagpe-presenta, no, ipinangangaral po natin at binabasa po natin sa banal na kasulatan yung mga tamang aral ng banal na kasulatan, yung ebanghelyo, marami pa rin ang hindi naniniwala. Bagamat marami ang naniniwala, meron pa rin mga taong hindi maniniwala. At ito'y naging experience rin ng ating Panginoon Kristo. At hindi lang yon, meron ring maniniwala pero magdadalawang isip na ibunyag yung kanyang paniniwala dahil sa ang pinaglilingkuran nila, no, o natatakot sila sa kanilang kapwa-tao. Na meron ring ganon. At yun nga po ang sasabihin ni Juan dito po sa 42. At sabi ay ganito, yet at the same time na hindi sila sumasampalataya, the same time na meron rin namang sumasampalataya. Ang sabi doon, yet at the same time, many even among the leaders believe in Him. No, yung mga leaders po, no, meron nang naniniwala. Katunayan, meron kapanahonan ng ating Panginoon Kristo, naniniwala si Nicodemus, isa pong Pariseo. Pero sa kanyang paniniwala, patago yung kanyang paniniwala. Bagat siya naniniwala, hindi niya ma-reveal na siya ay naniniwala. At yun nga ang sinasabi dito sa 42. Yet at the same time, many even among the leaders believe in Him, but because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they will be put out of the synagogue. So may puwersa, takot sila, takot silang matakwil, takot silang palayasin sa sinagoga. Kaya nga, bagamat sila ay naniniwala, sila ay patagong naniniwala sa ating Panginoong Jesus. At ganyan rin ang nangyayari kuminsan sa atin, na meron ng paniniwala pero takot sa kanyang magulang. Kasi iba nga yung paniniwala nila kaysa sa paniniwala natin. Takot na itakwil sila ng kanilang magulang, takot na itakwil sila ng kanilang mga barkada, takot na itakwil sila ng mga kamag-anak, no? Takot na mawalan ng trabaho sapagkat yung boss nila magkaiba ng kanilang paniniwala sa ating paniniwala. So, yan po yung nangyayari sa mga tao, na maging sa panahon ng ating Panginoon Kristo at maging sa panahon din naman natin. Na bagat naniniwala, hindi nila maihayag yung kanilang paniniwala. At yun yung sinasabi ni Juan. Sabi, for they love human praise more than praise from God. So, mas kinikilingan nila yung papuri ng mga tao kaysa sa papuri ng Diyos. At yan ay nangyayari rin sa panahon natin ngayon. Nangyayari sa kanila, nangyayari rin sa panahon natin ngayon. At yan nga yung sinusulat ni Apostol Pablo dito po sa 1 Thessalonians 2:4, no? Sabi niya, on the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our heart. So sabi ni Apostol Pablo, hindi naman namin gustong magbigay lugod sa mga tao. Gusto naming magbigay lugod sa Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sabi niya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. So ito rin, no? Ito'y patungkol naman doon sa mga mangangaral, no? Si Apostol Pablo bilang mangangaral, hindi niya binibigyan lugod yung mga tao, kundi ang binibigyan lugod niya sa kanyang pangangaral ay ang Diyos. At ito ay nakalulungkot na sa panahon ngayon, may mga pangyayaring ganito, no? Na yung isang mangangaral, hindi niya maipangaral ang tunay na aral o katotohanan na nasa Biblia, bagamat ito yung kanya nang nakita sa kanyang research, sapagkat ang binibigyan niyang
ng lugod, no, ng kasiyahan ay yung nagsusuporta sa kanya. Yung nagsusuporta sa kanya, iba yung nakitang paniniwala sa Biblia. At siya sa kanyang pag-represent, iba na yung nakikita niya. Nakikita niya na yung katotohanan pero hindi pa rin niya maihayag sapagkat takot siya na mawalan ng pagpupuri dun sa kanyang boss o yung kanyang nagsusupport at siya ay maputulan. So, ang nangyayari tuloy, hindi niya maipahayag yung katotohanan. So, yun yung problema. Naniniwala ka na, pero hindi mo maihayag yung paniniwala mo. Bakit? Kasi merong string na naka-attach doon sa sa katotohanan dapat mo maipangaral. Dapat mo ipangaral ito, pero may humahadlang sapagkat mas pinipili mo yung papuri ng Diyos, ng tao, kaysa sa papuri ng Diyos. Nabi rin ni Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 1 verse 10 at ganito ang ating mabasa. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. So sabi ni Apostol Pablo, hindi pwede yun. Hindi ako magpi-please sa people. Hindi ko sila bibigyan lugod. No, mas bibigyan kong lugod ang Diyos. Kasi kung ang papuri ng tao ang aking iisipin, ang pagbibigay lugod sa mga tao ang aking iisipin, busted ako. Hindi ako servant ng ating Panginoong Hesukristo. So, dapat mangyari rin po sa atin ito. Dapat maintindihan po natin ito. Sa ating pong pakikinig, kagaya nito, sa inyong masugid na pagsubaybay sa mga bidyong aking pong ipinangaral at kung kayo ay meron ng paniniwala, sana maihayag ninyo yung paniniwala upang sa ganon ay huwag yung tao ang inyong kaluguran, kundi yung kung ano yung katotohanan, kung ano ang kagustuhan ng Diyos. So, sinabi rin niya ni Pedro, kung natatandaan nyo nung pinipigilan si Pedro at ang kanyang mga kasama na ipangaral si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at ipangaral yung kanyang kamatayan sapagkat yung kanyang kamatayan isa sa mga tanda ng mga propesiya na natupad na ang propesiya. At sa kanilang pagpipigil kay Pedro, ganito ang sinabi niya doon sa Acts chapter 4, 19, ganito ang kanyang sinabi. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip ng sa Diyos, kayo ang humatol. Ano pa ang uunahin ko? Makinig muna sa inyo o makinig sa Diyos? At doon sa Acts 5:29, ganito naman po ang ating mabasa. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ang sabi ni Pedro, hindi, mas kailangan sundin namin ang Diyos, hindi ang tao. At yun nga yung nangyayari dito sa ikinukwento ni Juan. Bagamat overwhelming na yung mga tanda na ginawa ng ating Panginoon Kristo, ay hindi pa rin sila naniwala. Anong sabi? Kasi nga yung mga leaders naniniwala rin pero takot silang ihayag. So yun yung mga problema na pinakikita dito ni Juan na dapat maniwala na sila kasi overwhelming na yung ebidensya na itong Jesus, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, pero hindi nila maihayag yung kanilang paniniwala at pananampalataya kay Jesus sapagkat sila ay natatakot sa mga Pariseo
na baka sila ay mapalayas sa sinagoga. Mas pinipili nila, mas mahal nila ang papuri ng tao kaysa sa papuri ng Diyos. At sana po sa mga nakikinig ng video nito, sana huwag tayong magaya sa kanila. Kundi kung ano ang katotohanan, yun yung ating paniwalaan. At kung ano ang pinag-uutos ng Diyos na ating gawin, yun ang ating sundin. Kaya nga, doon sa Mark chapter 16, verse 15 to 16, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kung kayo sumasampalataya, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya, kung meron ka ng pananampalataya, at ang sabi, mabautismuhan, ay maliligtas, at yung hindi sasampalataya ay parurusahan. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang video ito, at sana po ay may natutunan kayo sa sandaling panahon ng ating pagsasama-sama, at sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod na video na akin pong i-upload. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay kung meron po kaming mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo, at i-like nyo na rin po kung nagustuhan nyo po ang video ito. At kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganon sila man ay makapanood ng mga video ito. At sana po ay kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo, at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa inyong harapan, at pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.